Hello everyone! Welcome back to another vlog, and in today's video, meron akong gagawin dito sa ating mga succulents. Ayan o. Nilagay ko lang dito. Kanina pa yung paro-paro lumilipad. Hindi ko mahabol-habol. Kasi baka yung mga photos ko yung lumalabas doon pero bumabalik ulit dito. May binabalikan siya. So, eto guys yung aking tatrabahuhin ngayon. Ililipat ko siya ng plastic pot. Eto kasi mga to is clay pots. And kailangan na rin talaga siyang iripat kasi isang taon mahigit na siguro to sa akin na iniripat ko dito. Pangalawang ripat niya dito, and kung mapapansin nyo, madalas magtuyo yung kanilang dahon kasi summer na and mas mabilis matuyo ang potting mix ng ating mga succulents pag naka-clay pots. May mga nagtatanong sa inyo ano daw yung potting mix na gamit. Palagi kong sinasabi sa inyo na iba-iba yung ginagamit ko, depende sa pangangailangan ng halaman. Pero pag nakatagal na kasi sa akin yung mga succulents, is hindi na ako maselan sa pagbibigay ng potting mix sa kanila, basta meron siyang 50 to 60% pumice. Lahat ng nakikita nyong beltana na nasa labas ng bahay is galing sa kanila. Meron akong isang binili na one stem before. Hindi ko alam kung nabuhay yon or naging mother na din ngayon. Hindi ko na matandaan kasi madami na sila. And ililipat ko lang siya. And dadagdagan natin ng potting mix. Plus, i-check natin kung ano na yung itsura ng nila ngayon, ng potting mix. Kasi guys, dapat ang ating mga succulents is inaano natin to, pinapaltan ng potting mix or dinadagdagan every 6 months, 7 months pataas. Ito po is naka 1 year na sa akin. So last year hindi ko siya pinalitan kasi nagdagdag lang ako. Dinagdagan. Ganun yung ginagawa ko pag tinatamad akong magpalit ng potting mix. Dinadagdagan ko na lang yung ibabaw niya. So, hukayin natin siya ngayon. Ililipat ko siya. Ang tigas na, oh. Ililipat ko siya sa plastic pot. Hindi na nga siya maganda. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. Tuyot na siya. Tapos, matigas na yung kanyang potting mix. Pero maganda to. Perlite, coco peat, and pumice. May mga ganyan. May mga lava rock yung kanyang potting mix. O pwede natin tong gamitin ulit yung mga potting mix na to. Ang gagawin nyo lang, magdadagdag kayo ng vermicast or more on vermicast. Tama. Tapos, pag may mga nakikita kayo mga ugat-ugat na yan, tanggalin nyo na kasi matatanggal yan. Itapon nyo na. Ang gagamitin kong potting mix dito is yung used na din. Kasi guys, mabait lang to si Beltana. Ito yung mga pinagpugutan ko nung kinuha ko sa yung mga mother plant na rin natin ngayon. Ayan yung mga pinagpugutan. Ito, natuyo siya, pero may tumubo naman. Hindi na rin healthy yung plants natin. Healthy siya, pero mas healthy yung mga pinutol ko dito kasi matataba na siya. Ito, malalaman mo talaga na kailangan na natin siyang baguhin ng potting mix kasi payat na or hindi na siya lumalaki. One stem to before, hindi ko lang alam ngayon. Grabe, hindi na siya guys makuha. Sobrang dikit na niya. Aayusin ko lang. Ayun. Tingnan nyo kung gaano na siya katanda. Oh. Diba? At ang kanyang ugat is kukonti lang. Yes. Karamihan ng mga succulents natin, yung ugat niya is kukonti lang talaga siya. Putulin na natin. Oh, kasi tuyot na yung isa, oh. Tuyot yung isa. Tapos ito, i-loosen lang natin. Literal na babawasan natin or tatanggalin natin yung potting mix. Okay na yan. Tingnan nyo. Tapos, ayan. Iniisip ko putulin natin to, yung isa, kasi hindi siya teka, tingnan natin. Pwede naman. Pero, sige, putulin natin or alisin natin to. May ugat na rin to eh. Nasagi ko to nung nakaraan. Kaya to, medyo manipis. So, pwede na natin tong iripat agad kasi may mga ugat naman siya. Pinabawasan ko lang para hindi naman sobrang dami yung ipapatong ko dito.
Actually guys, ito is putulin na rin natin. And then, ipasok natin to. So, etong isang to, lipat na lang natin sa isang paso. Ang cute na oh. Oh. Lahat siya may dahon kasi yung mga stem niya nakapatong sa lupa. Napakabait nito guys. Isa to sa marerecommend ko sa inyo na pang beginner talaga. Teka lang. Gusto ko siya na mas mababa eh. Ay! Ayan, naputol na. Ayan. Okay, alisin natin to. Change tayo ng itatanim. Ngayon, ito yung ilagay natin. At saka yung isa. Naputol na, mabigat kasi. So, lagyan ko lang to. Yung potting mix niya ngayon is mas madaming vermicast and compost. Ito yung gamit sa Benguet. And dinadagdagan ko lang siya ng pames. May pames naman to. And then ito. Yan. Perfect. Ilalabas ko rin kasi to guys. Kaya iniriripat ko. Pero bago natin siya ilabas, mag-stay muna siya dito ng mga ilang buwan pa sa loob ng bahay. Talagang sadyang pinalitan ko lang siya ng potting mix. Ito natatandaan kong isang to. Ayan o. Itong isang to, same lang sila na plant, na beltana. And natatandaan ko siya is dadalawang dahon lang to. Madali siyang mag-anak. Tapos yung, nasagot ko na ba yung sinasabi kong potting mix na ginagamit ko? Kasi guys, sa iba, sa akin, hindi nagwo-work yung more on rice hull. Pero may napanood ako na ang gamit niya sa kanyang mga succulents is, ano siya, karamihan rice hull or pure rice hull yata. Dito naman sa akin, hindi siya nagwo-work kasi mainit sa area ko, plus, tawag dito, nilalanggam pag maraming rice hull yung potting mix ko. Nagkakaroon siya ng langgam kahit nasa area niya is hindi naman malanggam. So iniiwasan ko na rin, and hindi ko na rin tinatry ulit na gumamit ng mas maraming rice hull. Naglalagay ako konti lang pero hindi pure. Okay na yan. Tignan nyo, oh. Lalaki na to. Eto guys, na ililipat natin na beltana na to, is dito na siya lumaki. Kasi nung time na nalaman ko, ay, andali palang buhay ni beltana, bumili ulit ako. And hindi na siya napalitan ng potting mix. Kaya napakapangit na ng potting mix nito for sure. O, tingnan nyo, tuyong-tuyo yan, oh. Huwag kayo mag-a-uproot or magtatanggal ng succulents ng basa yung potting mix. Lalo na pag yung i-a-uproot nyo is maselan. Hindi sa akin nagwo-work yun eh. Ewan ko lang sa iba kung nagwo-work yung kahit basa is nag-a-uproot sila. Pag ganun kasi yung nangyayari guys, is nagmamashi yung ating mga succulents. Ang hirap naman ito. Uy! Ayun. Wala! Ang hirap na niya tanggalin guys eh. Nakadikit sa paso. Yung kanyang mga ugat. Kaya tanggalin na natin. Tingnan nyo oh. Mga babies na. Naputol na. Carry na lang. Yun. Tapos, tingnan nyo yung potting mix niya. More on perlite pala tong isang to. Hindi na maganda kasi yung kanyang mga ugat nagsisirculate na lang siya sa buong pot. And ang pot na to, akala nyo malaki, pero makapal siya. And hanggang dito lang yung kanyang potting mix. Kasi doon sa baba is, ganyan lang siya. Parang hanggang dito lang yung butas niya. Pataas. Ito. Ay! Naputol na din. Ang bigat kasi. Oh. Tataba to. Tingnan nyo. Ay, tanggalin na nga natin to isa. Tingnan nyo, oh, naputol na, katandaan. Ang bigat kasi. At eto lang ang kanyang
pinaka-ugat. Ayan o. Konti lang sila mag-ugat. Yung ating one stem, nagkaputol-putol na. Okay. Pag meron kayo na halaman na gusto nyo na mag-steady siya or tumayo tayo, kumuha kayo ng wire, alambre, tapos i-fold nyo lang ng ganyan, no? Yung pa U-shape, and then itusok nyo para tumayo siya. Ito kasi ayaw niyang tumayo eh. Diba? Huwag nyo nang tanggalin. Okay na yan ang ganyan. Pag nag-establish siya, okay na yan ang ganyan na nandyan. Kaya din to, madaling matuyo yung kanyang mga dahon kasi sa sobrang init ngayon, yung kanyang dahon ang iniinom niya para mabuhay siya. Kasi every 7 days or every 10 days ako nagdidilig sa ating mga succulents. Hindi kinakaya ni Beltana kasi mahilig to sa water. Kaya yan natutuyo. So, dito ko lang muna inilagay guys sa isang sulok yung ating mga iniripat. Kasi dito, kahit mainit, at least morning sun lang dyan. And pwede naman natin yang ilagay dito sa area na to kasi matatagal naman na to sa atin. Nakaabot na siya ng taon. So, yung ating 2 pots kanina, nakagawa ako ng 4 pots. And in fairness ha, lahat sila lash. Ito lang yung hindi pinaka-lash kasi 4 stems to. So, nagkaputol-putol siya kasi ang bibigat ng kanyang stems and hinahawakan ko lang pa pa isa-isa. Ayun, naputol. Pero carry na rin. At least nakagawa tayo ng 4. Dito sa ating pare-parehas na paso, inuubos ko lang yung mga paso ko dito na mga luma. Kaya hindi pa ako bumibili ng mga pots. Kasi gusto kong bumili ng mga pots, mga plastic. Ayoko na nung mga clay pots kasi mabibigat. Pero gumagamit pa rin ako ng clay pots, guys. And yung ceramic, yun yung ginagamit ko pero bihira na. Ito pa, mga clay pots natin, nakakalat yan. Yung mga laman yan, karamihan is namatay nung hindi ko naalagaan. And yung iba, inilipat ko ng paso kasi madali silang matuyuan ng potting mix dyan. Bihira ako magdilig ng succulents. Ayun, nangangamatay, namamayat. Kaya, yan, ngayon, inaalagaan ko na sila. And, yun lang yung ating yun lang yung aking na-share sa inyo. Nagripat tayo. Plus, etong mga to is mabibilis lang siya. Isa sa beginner plant ang ating mga Beltana. So, kung maghahanap kayo ng mga succulents na madali lang, ito yung mare-recommend ko sa inyo. At least, madami tayong mga ipon na to kasi bala ko ilabas nga sila sa labas ng bahay ng nakahilera. Kasi meron pa ako doon, ilang pots din yung nandun ko. And yung ating peach and fried. Ito candidate na to after 2 months, ilalabas ko na rin yan. Ito yung potting mix nila. Yan, tingnan nyo ang pangit na niya. Naging parang abo, pero pwede pa natin itong gawa ng paraan kasi mahal ang perlite and pumice ngayon. Kaya, tatanggalin natin yung mga ugat-ugat. Ayun, mga nakikita natin na yan. Tatanggalin. Tapos dito sa isang to, etong isang to yung isa sa pinakamatagal. Ito kasi, pangalawang ripat ko na yung galing dito. Dito, isa pa lang yata eh. Ayan nakadikit siya sa paso, yung mga ugat niya. Kaya, payat na rin siya. Tingnan natin mga ilang buwan, tataba na yun. Kasi yung mga nasa labas na mga kinuha ko, pinugot ko sa mother plants na yan, ay matataba na. Tingnan natin doon. Ito guys, ididiligan ko na rin sila ngayon. Ito yung isa sa naging mother na rin natin. Tapos, ayun pa. Ayun. Galing yun doon. Ito yung isa yata sa nabili ko ng 1 head. Tapos, tingnan nyo, nagiging lush na din siya kasi nagkakaroon na siya ng mga, dito, ng mga bagong dahon. Ayan doon sa ibabaw meron. And, ito yung nasunog before, nung unang-unang labas nila. Pero at least, madami nang naidahon. Ito guys, yung isa sa galing dun sa mother plant na niripat natin. Ayan malalaki na rin siya. And kailangan ko na rin tong palitan or dagdagan ng potting mix kasi pag nandito sa labas, madali siyang parang madali siyang maubos yung lupa. Ito, mga potting mix nito is more on pumice.
Kaya papalitan natin yan after 3 months siguro. Ano? Ito naman, sa pagkakaalam ko, 5 heads to. Pinagpuputol-putol ko dun before na maliliit. And 6 heads to ngayon kasi yung isa lumaki na. Sumabay na sa kanila. Yung isa kasing itaninim ko dito, 2 heads. Diba? Ang laki na oh. So, yun lang guys. And see you on our next video. Bye!